Si Wendelin von Benno Baumeister ay isang maharlikang salamangkero sa isang medieval fantasy world at ginagamit niya ang napakalakas niyang mahika para sa ikabubuti ng mga tao. Kapag tapos na siya sa pagtatrabaho sa bukid, nagpapahinga siya kasama ang apat niyang napakagandang asawa. Pero nagsimula ang lahat 10 taon na ang nakalipas noong isa lang siyang ordinaryong office worker sa Japan. Isang gabi, pagod na siya, nakatulog habang kumakain ng hapunan at bigla na lang nagising sa ibang mundo sa katawan ng isang 6 na taong gulang na bata. Sa gitna ng isang engranding handaan na puno ng bisita at masasarap na pagkain, inakala niyang sobrang linaw lang ito na panaginip, kaya sinubukan niyang bumalik sa dati niyang sira at boring na buhay sa pamamagitan ng pagtulog ulit. Pero ginaisan siya ng isang lalaki at dinala sa harap ng lahat para ipakilala. Hindi alam ni Wendelin kung ano ang sasabihin habang nakatitig sa kanya ang mga matatanda hanggang sa dumating ang nakatatanda niyang kapatid na si Eric at siya ang sumalo. Ipinakilala siya bilang mahiyain niyang nakababatang kapatid na si Wendelin von Benno Baumeister. Doon niya nalaman na siya pala ang bunso ng isang pamilyang maharlika at ang okasyon ay ang kasal ng panganay nilang kapatid na si Kurt. Akala niya ay mamumuhay siya sa Karangyan, pero kinabukasan, nalaman niyang isang sweldo na lang ang pagitan ng pamilya nila at ng pagiging pulubi. Kinumpirma ito ni Eric na nagsabing ilang taon silang nag-ipon para lang mairaos ang engranding handaan at ngayon ay balik na sila sa dati nilang simpleng pamumuhay. Mas lalo pang nabigla si Wendelin nang malaman niyang may 7 siyang nakatatandang kapatid, kabilang ang 2 half-brothers, kaya pala siya ang ika-8 anak ng isang dukhang maharlika. Dahil dito, parang tinamaan siya ng matinding depresyon kasi kahit mga corporate slave sa dating mundo niya ay mas malaki pa ang kinikita. Isang araw, nakita niyang umaalis na ng bahay sina Eric at 2 pa nilang kapatid dahil namana na ni Kurt ang lahat matapos ang kasal, kaya ang natira ay kailangang isuko ang titulo at maghanap ng trabaho. Hindi makapaniwala si Wendelin pero sinabi ng mga kapatid niya na ganoon din ang mangyayari sa kanya pagdating ng tamang edad. Kaya nagpasya siyang baguhin ang kapalaran niya at isang araw may nakita siyang crystal ball at kasamang instruction leaflet sa library. Doon niya nalaman na sinusukat nito ang kakayahan sa mahika. Akala niya ay biro lang iyon dahil isa lang sa bawat 1,000 ang kayang gumamit ng mahika pero sinubukan pa rin niya. Umupo siya, huminga ng malalim at nag-concentrate. Sa una, walang nangyari pero nang muntik na siyang sumuko, biglang nagliwanag ang crystal ball at nagkulay bahaghari. Doon niya napagtanto na isa siyang tunay na wizard kaya naisip niyang maghanap ng guro. Sinubukan niyang maghanap ng mga aklat tungkol sa mahika pero bigo siya, kaya nang dumating ang ama niya sa library, tinanong niya kung may spellbook sila at doon niya nalaman na halos hindi pala marunong magbasa ang sariling ama niya. Maya-maya, sa labas ng bahay, sinubukan niyang gayahin ang mga eksena sa anime para palabasin ang mahika niya. Pero wala pa ring nangyari. Biglang may sumulpot na isang lalaki na mas marami pang suot na alahas kaysa sa isang exaggerated na rapper at sinabi nitong naramdaman niya ang mahika ni Wendelin kanina. Dahil tinuruan siya ng ina niya na mag-ingat sa mga estranghero, agad niyang itinutok ang hawak niyang patpat sa lalaki parang isang matapang na bida na handang lumaban. Agad kinuha ng lalaki ang patpat ni Wendelin at itinapon ito palayo habang ipinapakilala ang sarili bilang isang salamangkero na nagngangalang Alfred. Ngunit ang paghagis na iyon ay nagdulot ng sunod-sunod na pangyayari dahil may isang malaking bato ang bumagsak sa isang dambuhalang baboy ramo. Nagalit ang halimaw at buong bilis na sumugod papunta sa kanila. Kinilabutan si Wendelin at gusto nang tumakas pero hinawakan siya ni Alfred at sinabihang gamitin ang kanyang mahika. Ginabayan siya ni Alfred at tinuruan kung paano paikutin ang mana sa kanyang katawan hanggang sa makapagpalabas siya ng malakas na bugso ng hangin na nagtulak palayo sa baboy ramo. Nagulat si Wendelin sa nagawa niya habang pinuri naman siya ni Alfred sa paggamit ng una niyang spell. Muling umatake ang baboy ramo pero sa pagkakataong ito ay si Alfred na ang kumilos at sa isang kumpas ng daliri, pinalipad niya ang halimaw palusot sa mga puno gamit ang wind magic. Natakot si Wendelin sa lakas ni Alfred pero pinakalma siya nito at ipinakilalang isa siyang dating court magician ng kaharian. Sinabi rin ni Alfred na may potensyal si Wendelin na higaitan pa ang sarili niyang kakayahan. Dahilan upang hindi makapaniwala ang bata. Naupo sila sa kagubatan upang uminom ng tsaa at laking gulat ni Wendelin nang makita niyang biglang naglaho ang patay na baboy ramo at napunta sa maliit na supot ni Alfred. Ipinahayag ni Alfred ang hangarin niyang ipasa ang kanyang kaalaman sa mahika kay Wendelin na ikinagulat ng bata. Ipinaliwanag ng salamangkero na nais lang niyang magkaroon ng isang alagad na magpapatuloy ng kanyang kaalaman at sinabing wala itong anumang kapalit. Dahil dito, pumayag si Wendelin na maging disipulo niya. Binalaan siya ni Alfred na dapat itago ang kanyang mahika dahil maaari itong magdulot ng problema, lalo na sa panganay niyang kapatid, dahil gugustuhin ng mga tao na ang isang magic user ang maging susunod na Panginoon.
Tinanggap ni Wendelan ang payo at kinabukasan ay nagsimula na ang kanyang pagsasanay. Una, sinukat ni Alfred ang mana capacity ni Wendelan sa pamamagitan ng paghahawak ng kanilang mga kamay at pagpaparamdam ng kani-kanilang mana. Namangha si Alfred sa bilis ng pagkatuto niya at sinabi na mas malaki ang mana ni Wendelan kahit kumpara sa kanya. Sa mga sumunod na araw, masigasig na pinag-aralan ni Wendelan ang intermediate magic at sinubukan ng fire magic sa isang tumpok ng mga bato. Nasiyahan si Alfred sa kanyang progreso at sinabing karaniwan ay inaabot ng maraming buwan bago marating ng iba ang ganitong antas. Nagbahagi rin si Alfred ng mga gulay mula sa bundok upang makatulong sa pamilya ng kapatid ni Wendelan na ikinaiinggit ng nakatatanda niyang kapatid na si Kurt. Kinabukasan, sa gabay ni Alfred, natutunan ni Wendelan ang paglipad at ang paggamit ng magic tracking. Habang nakapikit at nakakonsentrate, natuntun niya ang isang ibon at gamit ang mahika, mabilis niyang pinakawalan ng isang bato upang hulihin ang kanilang kakainin. Muling namangha si Alfred sa kakayahan ni Wendelan at sabay nilang kinain ang inihaw na ibon na may kasamang homemade wasabi. Sinabi ni Wendelan na galing sa kagubatan ng mga sangkap ngunit binalaan siya ni Alfred na huwag pumunta sa Enchanted Forest dahil sa mga halimaw na kayang pumatay sa kanya. Ilang araw pa ang lumipas, natutunan naman ni Wendelan ang water magic habang sinasabing tila binabantayan siya ni Kurt. Naisip ni Alfred na malamang ay nagdududa ang kanyang panganay na kapatid sa kakayahan niya at natatakot na mawala sa kanya ang posisyon bilang susunod na Panginoon. Sinabi ni Wendelan na wala siyang interes na maging isang Panginoon. Kaya iminungkahi ng kanyang guro na maging isang adventurer na lang siya. Agad siyang naengganyo sa ideya at inisip ang hinaharap niyang puno ng pakikipagsapalaran habang si Alfred naman ay lihim na lumalaban sa isang sumpa at pilit itong pinipigilan na kitilin ang kanyang buhay. Kalaunan, sinabi ni Wendelan sa kanyang pamilya ang balak niyang maging adventurer, pero nalaman niyang walang sapat na pera ang ama niya para ipasok siya sa isang adventurer academy. Kinabukasan, sinabi ni Wendelan kay Alfred na kailangan niyang maghanap ng paraan para kumita para sa pag-aaral. Pero iminungkahi ni Alfred na sumali na lang siya sa Merchant Guild at magsimulang magtrabaho ng maaga. Tinuruan niya si Wendelan ng mas advanced na mahika tulad ng paglipad at teleportation para madali siyang makapunta sa iba't ibang lungsod. Isang hindi malilimutang karanasan ang ibinigay ni Alfred nang dalhin niya si Wendelan sa himpapawid at ipakita ang malawak na mundong naghihintay sa kanya. Ngunit ng gabing iyon, naramdaman ni Alfred na lalo pang lumalakas ang sumpa at alam niyang wala na siyang gaanong oras. Kaya kinabukasan, nagpaalam siya kay Wendelan at sinabing hindi na nito kailangan pang mag-aral sa ilalim niya. Nabigla si Wendelan sa balitang iyon at napaluhod siya sa lupa dahil hindi na siya makapag-focus sa pagprakti ng flying magic. Ayaw niyang maghiwalay agad sila ng kanyang guro at nakiusap na manatili ito sa kanyang tabi, pero mariing sinabi ni Alfred na naituro na niya ang lahat ng kanyang nalalaman at tinanggihan ang kahilingan. Nang gabing iyon, si Alfred lang ang laman ng isip ni Wendelan habang kumakain. Hanggang sa magkwento ang ama niya ng tsismis tungkol sa isang matalinong zombie na tinatawag na Whispering Undead na umano'y nakita sa kagubatan. Ang mga Whispering Undead ay kahawig ng tao at kayang magsalita ng maayos, kaya mahirap silang makilala, at ang kaibahan lang ay malamig ang katawan, mapatla ang balat, at mabagal ang mga kilos. Naalala ni Wendelan si Alfred na may malamig at maputlang balat at mabagal ding reaksyon. Agad siyang lumipad patungo sa kagubatan para hanapin ang kanyang guro. Pero nawalan siya ng balanse at bumagsak bago pa niya ito matagpuan. Dumating si Alfred at hindi pa rin matanggap ni Wendelan na patay na siya. Sinabi ni Wendelan na delikado para sa kanya ang manatili sa kagubatan at gusto niya itong dalhin pa uwi, pero inamin ni Alfred na siya ang tinutukoy na Whispering Undead, dahilan upang tuluyang gumuho ang damdamin ni Wendelan. Ikinwento ni Alfred ang kanyang nakaraan na siya ang court magician ng isang duke 5 taon na ang nakalipas. Isang araw, nagkasakit ng malubha ang panganay na anak ng duke, kaya nagtipon ito ng hukbo upang pumasok sa Enchanted Forest at hanapin ang isang bihirang halamang gamot. Mas marami ang mga halimaw sa loob ng kagubatan at si Alfred lamang ang may lakas upang labanan ang mga ito. Pinrotektahan niya ang duke at ang mga sundalo habang nakikipaglaban hanggang sa mamatay siya habang tinatakpan ng pag-atras ng lahat. Sinabi ni Alfred na dapat ay nanatili na siyang patay, pero dahil sa matinding pagsisisi ay hindi nakaalis ang kanyang kaluluwa at siya ay naging isang Whispering Undead. Ang tanging hiling niya na hindi natupad ay ang makahanap ng karapat-dapat na tagapagmana ng kanyang mahika. At natupad iyon nang makilala niya si Wendelan. Humingi ng tawad si Alfred dahil hindi niya sinabi agad ang totoo dahil natakot siyang baka matakot si Wendelan at layuan siya. Ipinakita ni Alfred ang huling pagsubok para sa kanyang alagad at hiniling kay Wendelan na linisin siya gamit ang holy magic bago tuluyan siyang mawalan ng katinoan at maging ganap na zombie.
Lumuluha si Wendelin at ayaw niyang bitawan ng kanyang guro, pero ipinakita ni Alfred na nabubulok na ang kanyang katawan at wala na talaga siyang gaanong oras. Ayaw ni Wendelin na makita pa siyang magdusa, kaya nagpa siya siyang gamitin ng holy magic upang linisin siya. Nasaktan si Alfred sa epekto ng mahika, ngunit sinabi niyang kulang pa iyon at kailangan pang ilabas ni Wendelin ang buong lakas niya. Bumuhos ang alaala ng nakaraang 2 linggo nilang magkasama sa isipan ni Wendelin, kaya ibinuhos niya ang lahat ng kanyang kapangyarihan sa purification magic. Unti-unting naglaho ang katawan ni Alfred at sa huling sandali niya ay pinasalamatan niya si Wendelin at sinabihang ipagpatuloy niya ang kanyang pagsisikap sa hinaharap. Matagal na ipinagluksa ni Wendelin ang kanyang guro, sa kanya pinunasan ang kanyang mga luha at nangakong tutuperin ang mga inaasahan nito. Patuloy siyang nagsikap sa paghasa ng kanyang mahika at hindi niya namalayan kung gaano kabilis lumipas ang 7 taon hanggang sa siya ay 12 taong gulang na. Handa na si Wendelin na iwan ang kanilang mahirap na tahanan at pamilya at naglakbay siya upang pumasok sa Adventurer Academy at simulan ang bagong buhay. Pagdating niya sa akademya, natanggap siya sa scholarship class kasama ang maraming mahuhusay na baguhan. Nagpakilala ang lahat at 2 babae na sina Luis at Susan ang agad naging sentro ng atensyon dahil galing sila sa mga pamilyang kilalang martial artists na naglilingkod sa duke. Nang si Wendelin na ang magpapakilala, napagtanto niyang bumaba ang kanyang communication skills dahil sa matagal na pananatili sa probinsya, kaya nauutal siya habang nagsasalita. Walang masyadong pumansin sa kanya at naisip niyang magiging mahirap ang makipagkaibigan dito. Nagsimula ang klase at namigay ang instructor ng party registration forms dahil doon magsisimula ang kanilang training at sigurado si Wendelin na walang pipili sa isang probinsya nung tulad niya. Hindi niya alam na mataas pala ang tingin ng lahat sa kanya bilang nag-iisang magician sa klase na may top level na kakayahan. Sa lunch break, pinag-usapan ni na Luis at Susan kasama ang matalik nilang kaibigan na si Erwin ang pagsali kay Wendelin sa party nila dahil madali silang mabubuhat ng isang magician. Itinuturing nila ang sarili bilang pinakamalakas sa klase dahil kaya nilang palakasin ang kanilang katawan gamit ang mahika at naniniwalang sila ang pinakaangkop na makasama niya. May iba pang grupo na gustong kunin si Wendelin pero walang naglalakas loob na lumapit dahil akala nila ay mataas ang pamantayan niya at hindi niya kakausapin ang mga mas mababa sa kanya. Sa sumunod na klase, inanunsyo ng guro na ang mga gustong mag-part-time job ay subukan ng pangangaso dahil ito ang may pinakamalaking kita at binalaan silang huwag mag-solo dahil delikado ito. Muling nawalan ng pag-asa si Wendelin dahil sigurado siyang walang pipili sa kanya. Samantala, kinakabahan ng mga mayayamang estudyante na lapitan siya dahil kumbinsido si Erwin na sinasadya raw ni Wendelin ang lumayo upang suriin silang lahat. At sinangayunan pa ito ni Luis. Kaya nagpa siya silang manguna sa hunting tournament para ay pakitang karapat-dapat silang makasama sa party niya. Mas marami silang nahunting halimaw kaysa sa ibang grupo at kampante silang may tsansa na silang mapili, ngunit nang makita nilang nag-abot si Wendelin ng tambak ng patay na halimaw sa receptionist ng Merchant Guild, nanatili silang nakatulala at walang masabi sa sobrang pagkagulat. Isa sa mga mas pesimistang estudyante ang nagsabing nasa ibang antas si Wendelin kumpara sa kanila at wala ring saysay na subukang makasama siya. Pinaniwalaan ng lahat ang sinabi niya at isa-isa silang umalis sa silid, isinuko ang pag-asang makasali sa party ni Wendelin, na balak sanang makipagkaibigan sa pamamagitan ng paglibre ng hapunan gamit ang premyo niya. Pagkakuha niya ng supot ng gantimpala, lumingon siya para ayain ang mga kaklase, pero wala na siyang nadatnan kundi isang bakanteng silid. Samantala, bigong-bigo ang mga mayayamang estudyante dahil sa nakakahiya nilang pagkatalo at ayaw pa rin nilang sumuko sa balak na makasama si Wendelin dahil siya ang tingin nilang susi sa isang matagumpay na kinabukasan. Nagpa siya silang manghuli ng mas maraming halimaw kaysa sa kanya para mapansin sila kaya pumasok sila sa ipinagbabawal na bahagi ng kagubatan. Doon nila napagtanto ang kanilang pagkakamali nang mapalibutan sila ng isang kawan ng mga lobo at kahit anong pilit nila, hindi nila kinaya ang dami ng mga halimaw. Biglang umatake ang isang lobo kay Luis at hinaranggan siya ni Erwin pero siya ang nasugatan. Nang bumuho ang kanilang porma sayon, sabay-sabay na sumugod ang mga lobo para sa isang kombinasyong pag-atake, ngunit sa kabutihang palad, nasa paligid din si Wendelin at naramdaman niya ang presensya ng kanyang mga kaklase gamit ang tracking magic. Dumating siya sa tamang oras at pinabagsak ang lahat ng lobo gamit ang mga holiding bato, sa kanya iniligtas ang 3 at dinala sa ospital. Doon, humingi sila ng paumanhin dahil naging pabigat sila at sinabi kung paano siya itinuring ng lahat bilang isang taong hindi nila kayang abutin. Doon niya nalaman na masyado pala nilang itinataas ang tingin sa kanya at inilagay nila ang sarili nila sa panganib para lang makuha ang kanyang pagkilala, ngunit sinabi rin nilang natutunan na nila ang kanilang lugar at itinuring ang sarili na hindi karapat-dapat maging mga kakampi niya.
Gusto sanang sumali ni Wendelin sa party nila pero bago pa siya makapagsalita, pumasok ang instructor dala ang magandang balita at inanunsyo na maghahanda ang duke ng isang garden party para sa kanilang klase. Kinabukasan, dumalo sila sa handaan na inorganisa ni Duke Amadeus na hindi pinansin ang iba at agad na nilapitan si Wendelin nang makita siya. Nagkaroon sila ng magaan na usapan tungkol sa pagiging vassals ng Baumeister family at pagkatapos ay inimbitahan niya si Wendelin para sa isang pribadong pag-uusap. Dahil hindi pa rin komportable si Wendelin na pumunta mag-isa sa bahay ng isang estranghero, sinabi niyang ang mga mayayamang estudyante ang kanyang mga kasamahan sa party at isinama sila sa loob ng mansyon. Doon nila nakilala ang court magician na si Brandt na naging guro rin ng dating court magician na si Alfred. Nabigla si Wendelin sa nalaman at ipinaliwanag ni Brandt na dalubhasa siya sa trakang magic at binantayan niya si Alfred kahit matapos itong maging isang whispering undead sa Enchanted Forest malapit sa tahanan ni Wendelin, mga 12 taon na ang nakalipas. Alam ni Brandt na pumanaw si Alfred 7 taon na ang nakaraan at ang tanging paraan lang para mangyari iyon ay kung natupad ang hiling nitong makahanap ng alagad na mas malakas kaysa sa kanya. Lahat ng palatandaan ay tumuturo kay Wendelin at hindi na niya may kakaila na siya ang naging estudyante ni Alfred matapos makilala ni Brandt ang kanyang magic pouch. Naging emosyonal ang salamangkero at ang duke nang marinig ang tungkol sa mga huling sandali ni Alfred at napaluha rin si Wendelin habang inaalala ang kanyang guro. Pagkatapos nito, naalala niyang marami pang supply mula sa ekspedisyon ang nasa supot at nais niyang ibalik ang mga iyon sa duke. Habang ibinabalik ni Wendelin ang mga supply, naghihintay sa labas ang mga mayayamang estudyante at hindi pa rin sila makapaniwala sa malungkot na kwentong narinig nila, dahilan para mapagtanto nila na tulad nila, si Wendelin ay may talento rin pero hindi maaaring maging tagapagmana dahil hindi siya ang panganay. Maya-maya, tumakbo palabas si Wendelin at humingi ng paumanhin dahil bigla niya silang tinawag na party niya kanina. Inamin ng tatlo na una nilang gustong sumama sa kanya para samantalahin ang lakas niya. Pero ngayon ay napagtanto nilang hindi iyon tama. Sumagot si Wendelin na ayos lang sa kanya at gusto talaga niyang makasama sila dahil masaya silang kasama. Nagulat ang tatlo sa dahilan niya, pero kalaunan ay nagtawanan sila at tinanggap siya bilang kaibigan. Biglang sumingit ang duke at ginantimpalaan si Wendelin ng 1,000 gold coins dahil sa pagbabalik ng mga supply na ikinagulat ng lahat at saka lang tuluyang nag-sink in kay Wendelin ang nangyari. Bukod pa roon, sinabi ni Brandt na minana rin niya ang mansyon at lupain ni Alfred. Kaya lumipat siya sa malaki at nakakatakot na bahay noong gabing iyon. Dahil pakiramdam niya ay masyadong malaki ang bahay para sa kanya lang, nagpasya siyang imbitahan ng kanyang mga kaibigan na tumira roon. Lumipas ang ilang buwan at nang sumapit ang summer vacation, isinama ni Wendelin ang kanyang mga kaibigan sa kasal ng kapatid niyang si Eric. Naglakbay sila sakay ng isang magic airship kung saan si Luis ay nakabihis ng bongga para makakuha ng atensyon ng mga maharlika, habang si Erwin naman ay nanginginig sa takot sa lumilipad na sasakyan na parang unang beses makakita ng ganito. Nandoon din si Brandt at sinulit ang libreng inumin sa airship. Sinabi niya kay Erwin na hindi babagsak ang sasakyan pero agad niyang binawi ang sinabi nang makita ang may itim na ulap sa tabi nila. Itinuro niya ang mga ulap kay Wendelin at mula roon ay lumabas ang isang dambuhalang skeleton dragon na ikinataranta ng lahat. Nagreklamo ang ibang pasahero at humingi ng paliwanag sa kapitan pero sinabi ng co-pilot na tutulungan sila ng dakilang salamangkero na si Brandt laban sa undead dragon. Ipinaliwanag ni Brandt na imposible yon dahil holy magic lang ang kayang maglinis ng undead at wala siyang talento roon, pero sinabi niyang may kilala siyang salamangkero na bihasa sa holy magic at itinuro si Wendelin. Kahit kinakabahan, pumayag si Wendelin na labanan ng dragon habang nanatili si Brandt sa airship para protektahan ito. Lumipad si Wendelin papunta sa dragon at ginamit ang magic barrier para salagin ang mapaminsalang hininga nito, habang si Brandt naman ay naglagay ng sariling barrier para sa sasakyan. Sinimulan ni Wendelin ang pag-ipon ng holy magic pero lumipat ang dragon sa malapitang pag-atake para pigilan siya. Iniiwasan ni Wendelin ang mga suntok at kagat nito habang patuloy na kinokondensa ang holy magic, sa kanya ito pinakawalan patungo sa skeleton dragon. Tinulak ng holy magic ang hininga ng dragon pabalik at direktang tumama rito. Nagliwanag ang dragon at nanginginig sa sakit dahil sa purification magic at ginamit ang natitirang lakas para umatake, pero patuloy itong iniwasan at hinaranggan ni Wendelin hanggang tuluyang gumana ang mahika at mawala ang kaluluwa ng dragon. Nagkahiwa-hiwalay ang mga buto nito at bumagsak din ng malaking magic stone na nagbubuklod sa kanila. Mula sa loob ng airship, sinenyasan ni Brandt si Wendelin na kolektahin ang mga buto, kaya isinilid niya ang dragon bones at ang kapansin-pansing pulang magic stone sa kanyang magic pouch. Pagbalik ni Wendelin sa airship, nagsimula ang salo-salo ng lahat para ipagdiwang ang kanilang kaligtasan, pero ang gusto lang niya ay magpahinga ng ilang araw matapos ang nangyari.
Hindi nagtagal, dumating ang dating kasamahan ni Brand sa pakikipagsapalaran na si Arturo at sinabi kay Wendelin na wala siyang pagkakataong magbakasyon. Nagulat si Arturo nang makita ang kaibigan, ipinakilala siya kay Wendelin at napag-usapan nila ang mga karanasan nila noong mga adventurer pa sila. Kinabukasan, nakarating ang airship sa kabisera at agad tumakas si Brand paglapag pa lang, iniwan si Arturo para magbantay. Maya-maya, dumating ang isang grupo ng mga kabalyero at nagpasalamat ang kanilang kapitan kay Wendelin sa pagpatay sa dragon, saka siya inimbitahan sa palasyo dahil ipinatawag siya ng hari. Iniwan siya ng mga kaibigan niya at dumiretso sa bahay ng kapatid niya. Kaya si Wendelin ay naiwan kay Arturo na siyang sumama sa kanya papunta sa palasyo. Malugod siyang tinanggap bilang bayani na pumatay sa dragon pero hindi natuwa ang mga maharlika na siya ang sentro ng atensyon. Binati ni Wendelin ang hari na pumuri sa kanya sa pagkatalo ng skeleton dragon at ginawaran siya ng Twin Dragon Medal. Bukod doon, ginawa siyang maharlika sa pamamagitan ng pagbibigay ng titulo bilang baronet at binigkas ni Wendelin ang panunumpang itinuro sa kanya ni Arturo. Pagkatapos nito, binili ng hari ang lahat ng Dragon Bones at Magic Stones kay Wendelin, at nagtalo ang General at ang Prime Minister kung ano ang tamang halaga. Gusto ng General na bigyan siya ng mas mataas na gantimpala pero tumutol ang Prime Minister dahil kulang ang pondo. Bago pa lumala ang pagtatalo, namagitan ng Papa at napagkasundoan ang gantimpala na 150,000 gold coins. Nang gabing iyon, umalis sila sa palasyo matapos matanggap ang gantimpala at may isang spear martial artist na nagpakitang gilas sa daan para mapansin ni Wendelin at ma-hire siya. Agad siyang kinaladkad palayo ng mga gwardya at sinabi ni Arturo kay Wendelin na masasanay rin siya sa mga ganoong tao dahil patuloy silang lalapit sa kanya. Binalaan din siya ni Arturo tungkol sa mga maharlikang susubukang ipagkasundo sa kanya ang kanilang mga anak na babae na ayaw mangyari ni Wendelin. Kinabukasan, sa wakas ay nakarating siya sa kasal ni Eric at naroon din ang dalawa pa niyang kapatid na umalis noon. Nagreklamo sila na walang ipinadalang regalo si Kurt para sa ikakasal. At baka mapahiya ang pamilya nila sa harap ng mga bisita. Nagpasya si Wendelin na siya na ang magbayad para sa mga regalo at napagtanto niyang ang pagiging maharlika ay mas tungkol sa pagpapakitang yaman kaysa sa aktwal na pera, pero masaya siya na ikinasal na ang paborito niyang kapatid. Kinabukasan, inimbitahan ng Papa si Wendelin sa kanyang tahanan at dinalaw niya ito na may dalang donasyon na 200 gold coins. Humanga ang Papa sa talas ng isip niya sa negosyo at agad silang nagkasundo. At napag-usapan nila ang relihiyon at pagbibinyag hanggang sa may isang magandang dalaga ang pumasok dala ang tsaa at agad na nakaagaw ng pansin ni Wendelin. Ipinakilala ng Papa ang dalaga bilang apo niyang si Elise at sa unang tingin pa lang ay halata kay Wendelin na marunong itong gumamit ng mahika. Sinabi ng Papa na gumagamit si Elise ng Holy Healing Magic at madalas tumutulong sa mahihirap sa simbahan, kaya tinagurian siyang saint. Isa siyang noon in training, pero ayaw ng kanyang lolo na pumasok siya sa simbahan at nais nitong humanap ng angkop na mapapangasawa para sa kanya. Pabirong sinabi ni Wendelin na tiyak na magkakaroon ng matinding kompetisyon ng mga lalaki dahil sa kanyang ganda at baka sumali rin siya. Pero habang tumatawa siya sa sariling biro, napagtanto niyang wala palang ibang natawa. Tinanggap ng Papa ang sinabi ni Wendelin ng literal at agad niyang ipinahayag na tinatanggap niya ito bilang magiging fiancé ng kanyang apo. Natigilan si Wendelin dahil napagtanto niyang sa loob lang ng 1 minuto mula nang magkakilala sila ni Elise ay engaged na agad siya at wala na siyang takas. Pagbalik niya sa bahay, tinukso siya ng mga kaibigan niya at halos pagtawanan siya nang marinig na nagpabinyag lang daw siya pero umuwi nang may kasintahan na. Sinabi rin nila na mahusay na asawa si Elise at doon nalaman ni Wendelin na sa mundong ito ay wala talagang konsepto ng romantic marriage at swerte na nga siyang nakita pa niya ang magiging mapapangasawa bago ito napagdesisyonan. Tinulungan pa siya ng bago niyang hipag na mag-ayos at nilagyan siya ng make-up kaya lumabas siya ng bahay na halos hindi na makilala para hindi siya mapansin bilang sikat na maharlika. Kasama niya si Erwin na walang tigil sa pang-aasar tungkol sa magiging asawa niya. Habang iniisip ni Wendelin kung ano nga ba talaga ang tingin ni Elise sa kanya. Pagdating nila sa palengke, nakilala pa rin siya ng spear fanatic kahit naka-disguised gamit ang kakaiba nitong kakayahan sa pagsubaybay. Nagpakitang gilas ito ng spear skill sa gitna ng daan at marami ang sumama sa gulo para makuha ang atensyon ni Wendelin at maging tagapaglingkod niya. Bumalik siya agad sa bahay at tinanggal ang disguise habang sina Erwin at Eric ay nagsabing kailangan na talaga niyang kumuha ng retainer para harangin ang mga istorbo. Iminungkahi ni Erwin na siya na lang ang kunin. At nagustuhan ni Wendelin ang ideya kaya agad niya itong inupahan bilang retainer na ikinagulat ni Erwin. Hindi na nag-aksaya ng paliwanag si Wendelin at dumiretso na lang para makita ang kanyang fiancé pero nag-teleport siya sa labas ng bintana ng bahay ng Papa.
Natomba siya at naghintay hanggang umalis ang papa papunta sa opisina, pero natagpuan siya ni Elise at dinala niya ito sa bubungan para makapag-usap ng pribado. Kinakabahan niyang tinanong kung ano ang naramdaman nito tungkol sa kanilang engagement. At sinabi ni Elise na masaya siyang maging asawa ng bayaning pumatay sa dragon. Sapat na iyon para kay Wendelin. Naglaan siya ng oras kasama ang mga taong humahanga sa kanya. Samantala sa bahay, naging mayabang si Erwin dahil siya lang ang may trabaho sa grupo at inuutos-utusan niya sina Luis at Susan, sinasabing ipapakiusap niya kay Wendelin na kunin din sila bilang mga junior. Ayaw ng dalawa na mapasailalim kay Erwin, kaya naghahanap sila ng paraan para malampasan siya. Nakita nila si Eric na sweet sa asawa nito. At iminungkahi ni Luis na subukan nilang maging asawa rin ni Wendelin at kung hindi man posible, ay manatili na lang silang malapit sa kanya. Pumayag din si Susan at nagsimula silang magdiwang sa inaakalang kinabukasang marangya. Bumalik si Wendelin sa gitna ng kanilang pag-iilusyon at sinubukan siyang akitin ni Luis sa pamamagitan ng kakaibang sayaw, pero nainis siya at umalis ng silid. Hindi sumuko si Luis at lalo pang naghanda sa gabi habang si Susan ay nahihiya at hindi makasabay. Narinig ni Wendelin ang usapan nila mula sa labas ng bintana habang tinatanggap niya ang imbitasyon sa hapunan mula sa butler ng papa. Kinabukasan ng gabi, pumunta siya sa mansyon ng papa at nagkaroon sila ni Elise ng isang marangyang pribadong hapunan pero pareho silang naiilang at walang masabi. Gusto na sanang umalis ni Wendelin matapos kumain pero iminungkahi ng butler na ilabas niya si Elise para mamili sa kanilang unang date. Iyon ay pamimili ng engagement ring at bigla na lang natagpuan ni Wendelin ang sarili sa isang tindahan ng sobrang mahal na alahas. Sinabi ni Elise na hindi niya kailangang gumastos ng malaki para sa kanya. Pero may isang simpleng singsing na agad nakakuha ng atensyon ni Wendelin at naisip niyang iyon ang ibigay sa kanyang fiancé. Nang malaman niyang magic ring pala iyon na nagkakahalaga ng 300 gold coins, napaisip siya kung gawa ba iyon ng Apple pero kailangan niyang magpakakol sa harap ni Elise kaya binili niya ang singsing ng walang tawad. Bumalik sila sa karwahe at pinuri ni Elise ang kanyang napili, sinasabing tiyak na alam na niya ang tungkol sa magic ring bago pa ito piliin. Pero sagot ni Wendelin ay naisip lang niyang babagay at magiging maganda ito sa kanya. Namangha si Elise sa sagot at naging tapat si Wendelin sa kanya, sinabing nabibigatan siya kapag tinatawag siyang bayani at kailangan niyang tuparin ang inaasahan ng lahat, pero kapag kasama niya si Elise, pakiramdam niya ay siya lang talaga ang sarili niya. Pinasigla niya ang singsing gamit ang sariling mahika at bigla itong nagliwanag na parang disco sa loob ng karwahe, at sa ngiti ni Wendelin ay kinabahan at kinilig si Elise. Makalipas ang ilang araw, pinag-uusapan ni Luis at Susan kasama si Erwin ang mga plano nilang akitin si Wendelin nang dumating si Elise upang bisitahin ang magiging asawa niya. Nalaman niyang wala siya roon dahil ipinatawag siya ng hari para sa isang misyon. Inutusan ng hari si Wendelin na pumatay ng dragon, at kahit nabigla siya sa bigat ng utos, wala siyang magawa kundi sundin ang ipinag-utos ng kanyang pinuno. Ipinaliwanag ng Knight Captain kina Wendelin at Brant ang plano sa pagpapaunlad ng lupain, ngunit para makuha iyon, kailangan munang alisin ang dragon at ang mga halimaw na naninirahan doon. Dahil tanging malalakas na salamangkero lang ang kayang sumalungat sa hininga ng dragon. Pinili sina Wendelin at Brant para sa misyon, kasama ang ikatlong kasapi na isang dambuhalang mandirigma na may kakaibang mohawk. Naiilang si Wendelin sa sobrang energetic at hyper na kasamang parang level 99 extrovert na sabik manghuli ng dragon, at inakala niyang isa lang itong karaniwang warrior, pero sinabi ni Brant na siya si Armstrong, ang palace magician na may katawan ng isang hunk. Agad silang lumipad patungo sa lungga ng dragon sa pangunguna ni Armstrong at sumama sa hukbong naroon na. Di naglaon, nalaman din ng party ni Wendelin ang tungkol sa misyon at inatasan silang tumulong sa paglipol ng mga maliliit na halimaw matapos mapabagsak ang dragon. Ang pansamantalang hukbo ni Wendelin ay binubuo ng lahat ng mandirigmang gustong mapansin niya na si Erwin ang naging ayaw man na commander. Dumating sila sa kampo militar kasunod ni Wendelin at sumama rin si Elise bilang healer. Pero hindi niya nakita ang kanyang fiancé dahil umalis na ito para harapin ang dragon. Samantala, nasa lungga na sina Wendelin, Brant, at Armstrong, at sa malakas na sigaw ni Armstrong ay gumuho ang paligid. Nagising ang dragon at umalingaw-ngaw ang galit nitong sigaw, dahilan para manindig ang balahibo ni Wendelin. Sinimulan ni Armstrong ang laban sa pamamagitan ng paggamit ng mahika para magsuot ng magic armor at lumikha ng isang napakalaking martilyo na ginamit niya upang bugbugin at ibagsak ang dragon. Sinabihan ni Brant si Wendelin na gawin na ang bahagi niya bago maubos ang mahika ng higanteng kasama nila, kaya ginamit niya ang isang malakas na wind spell para tapusin ang dragon habang pinipigilan ito ni Armstrong.
Kinuha ni Wendelin ang katawan ng dragon bilang kanyang lot pero agad siyang binalaan ni Brant na hindi pa sila pwedeng magpahinga dahil ngayong wala na ang dragon, mawawala sa kontrol ang napakaraming halimaw sa lugar. Nagsimula na ang labanan laban sa mga halimaw sa magkabilang panig. At malubhang nasugatan ng mga tao sa hukbo ni Wendelin. Pagod na pagod si Elise sa buong araw na pagpapagaling sa mga sugatang sundalo at nang maubos ang kanyang mahika, ginamit niya ang kapangyarihang nakaimbak sa kanyang singsing. Naririnig niya mula sa mga sundalo ang kabayanihan ng kanyang fiancé at iyon ang nagbibigay sa kanya ng lakas at motibasyon. Pagdating ng bukang liwayway, dumating ang isang mensahero at inanunsyo na tapos na ang laban at napatay na lahat ng halimaw, ngunit may ibang lalaki na nagsabi na nasugatan si Wendelin. Nag-alala si Elise at dali-daling tumakbo upang hanapin siya, pero maayos naman si Wendelin kaya sobrang tuwa niya ay napahimatay siya. Nagising siya sa lilim ng isang puno at nandoon si Wendelin sa tabi niya at narinig din niya ang mga kwento tungkol sa kung paano niya tinulungan at pinatatag ang loob ng mga sundalo. Nagkaroon sila ng touching moment kung saan sinabi ni Elise kay Wendelin kung gaano siya nag-alala para sa kanya at biglang dumating si Armstrong na dali-daling iniangat si Elise. Sabay sabihin kay Wendelin na siya ang kanyang muse na ikinagulat nito. Matapos ang matagumpay na misyon, na-promote si Wendelin sa ranggo ng Baron at nakatanggap ng isa pang Dragon Slayer medal. Inutusan siya ng hari na lumipat sa kabisera at nasa kalagitnaan siya ng pag-aayos ng gamit nang dumating si Elise at sinabi na maninirahan siya sa kanya sa bagong bahay sa kabisera. Natakot sina Luis at Susan sa balitang iyon dahil mahihirapan na silang akitin si Wendelin. Hindi nila alam na akala ni Elise ay engaged na sila sa kanya. Pero nilinaw ni Wendelin na wala namang ganoong nangyayari. Ginamit niya ang pagkakataon at tinanong kung ano ang mararamdaman ni Elise kung magkakaroon siya ng side pieces at sinabi ni Elise na normal lang iyon sa lipunang Maharlika. Alam ni na Luis at Susan na hindi na nila mahahanap ang mas magandang pagkakataon kaya ipinahayag nila ang intensyon nilang pakasalan si Wendelin at sa pahintulot ni Elise, pinalawak niya ang kanyang harem. Ilang buwan nang lumipas, ikinasal naman ang isa sa mga kapatid ni Wendelin at sa kasal, sinabi ni Eric ang tungkol sa martial arts tournament sa kabisera na ginaganap tuwing 3 taon. Hindi interesado si Wendelin dahil walang kategorya para sa mga salamangkero, pero sinasabi ng kanyang mga kapatid na kailangan niyang lumahok bilang maharlika. Sinabi niya na magrerehistro bilang swordsman at gagamitin ng mahika para patibayin ang katawan, pero nalaman niyang hindi iyon pinapayagan. Tinanggihan siya, pero nagpa siya pa rin siyang lumahok sa kategoryang swordsmanship dahil patuloy ang pag-udyok ng kanyang mga kapatid. Nalaman din ng kanyang mga kaibigan ang tungkol sa torneo mula kay Brant na nag-utos na lumahok sila para sa karangalan ng pamilya. Alam ni na Luis at Susan na hindi nila magagamit ang mahika para palakasin ang katawan tulad ng dati. Kaya agad silang nag-ensayo habang si Erwin ay chill lang dahil may secure na trabaho na siya. Binalaan siya ni Brant na kung magiging inutil siya, maaaring tanggalin siya ni Wendelin sa party at sa pagiging retainer, kaya nabahala si Erwin sa gabi. Sinabi ni Wendelin sa lahat na nais sumama ni Elise bilang healer sa kanilang party at binanggit din niya na ang reigning champion ng torneo ay hindi lalahok upang bigyan ng pagkakataon ang iba. Iniisip ni Erwin na kaya niyang manalo sa ganitong pagkakataon. Kaya nagsimula siyang mag-ensayo ng seryoso. Kinabukasan ng umaga, iniwan ni Erwin ang lahat sa training at si Wendelin ang pinakamahina sa grupo, hindi siya magaling sa pagtakbo at pull-ups at hindi rin niya kayang gamitin ng maayos ang espada, kaya sumuko siya sa pagsasanay. Patuloy ang kanyang mga kaibigan sa araw-araw na practice, pero nang sabihin ni Wendelin na lalahok muli ang reigning champion sa torneo, nadismaya at nawala ng motibasyon si Erwin. Halos sumuko na siya at huminto sa training habang sinusubukan siyang tawagin ni na Luis at Susan. Nang lapitan niya si Wendelin upang pag-usapan ito, nalaman niya na si Elise ay lihim na nagsasanay para hindi maging pabigat sa kanilang party dahil sa mahinang katawan niya. Iyon ang nagbigay kay Erwin ng inspirasyon at nagsimulang muli ang masigasig niyang training. Di naglaon, dumating na ang araw ng torneo, at unang laban ni Wendelin ay laban sa defending champion na siya ring Knight Captain. Alam ni Wendelin na walang pag-asa siyang manalo, kaya ang layunin niya ay huwag lang mapahiya sa harap ng madla. Nagsimula ang laban at tinapak siya ng Knight Captain gamit ang espada sa isang iglap lang, kaya walang hiya siyang bumalik sa kanyang mga kaibigang salamangkero. Doon, uminom siya ng tsaa kasama ang kanyang fiancé habang naghihintay na matapos ang laban ng kanyang mga kaibigan. Laban ng lahat ng mahusay, at si Luis ang unang bumalik matapos matalo sa preliminary semifinal. Nakapasok si Susan sa final round ng preliminary contest at ang kalaban niya ay ang Spear Fanatic na palaging naghahanap ng atensyon ni Wendelin. Plano niya itong talunin para makasama sa party ni Wendelin. Ngunit nalaman ni Susan na mas malakas at bihasa ang lalaki kaysa sa kanya kaya natalo siya agad at bumalik sa kanyang mga kaibigan.
Gusto niyang sabihin kay Wendelin tungkol sa multi-talented spear fanatic na si Rod Erich na maaaring maging malaking tulong sa kanya pero natutulog si Wendelin noon dahil hindi siya pinatulog ni Elise kagabi. Samantala, nakapasok si Erwin sa finals ngunit nasugatan ng braso sa semifinal at ang kalaban niya sa final ay ang Knight Captain. Habang ginagamot sa backroom, sinabihan siya ng doktor na sumuko na para sa sariling kapakanan pero ayaw niyang matanggal sa party. Nandoon din ang kanyang mga kaibigan at binigyan siya ng lunchbox mula kay Wendelin bilang mensahe ng suporta. Nang makita niyang hindi siya aalis kahit matalo, nagpa siya si Erwin na lumaban para sa karangalan ng kanyang kaibigan. Talo man siya, humanga ang Knight Captain sa kanyang kakayahan at nagpa siya na kunin siya at si Susan bilang mga estudyante niya. Pagkatapos, si Wendelin at Luis ay nakahanap din ng mentor sa martial arts. At may masamang pakiramdam si Wendelin habang dinadala siya ng mentor sa isang liblib na lugar. Doon natupad ang kanyang takot, ang mentor nila ay ang matagal niyang kaibigan na si Armstrong na nangangakong gagawin silang kasing lakas ng One Punch Man kung susunod sila sa kanyang basic training. Lumipas ang 3 taon at ngayon ay ganap na adult si Wendelin, 15 taong gulang na. Sa wakas, maaari na niyang simulan ng buhay bilang adventurer kasama ang mga kaibigan at excited siyang gawin ang mga bagay na masaya sa unang pagkakataon sa 3 taon. Bago ito, isa lang siyang maharlikang walang lupa na kailangang laging available sa utos ng hari, pero ngayon ay iniisip niyang maaari na niyang tamasahin ang kalayaan. Sa oras na iyon, dumating si Brant sa kanila na may daladalang utos mula sa Adventurers Guild at sinabi na nakatalaga sila sa isang misyon para tuklasin ang isang sinaunang dungeon. Si Brant ang magiging tagapayo nila dahil delikado ang misyon at dinala niya si Wendelin at ang kanyang party sa lugar kung saan nila natalo ang dragon ilang taon na ang nakalipas. Ipinakita niya sa kanila ang isang malalim na hukay at pinangunahan sila papasok habang sinasabi na maraming grupo ang ipinadala ng Adventurers Guild para tuklasin ang dungeon na ito, pero walang nakabalik at tinatayang may dragon sa loob. Kaya tinawag nilang Dragon Busters ang party ni Wendelin, pero ayon Iko, natatakot lahat sa mga dragon at nagtatago sa likod niya. Hindi nagtagal, may napansin silang pinto at pumasok sila sa isang walang laman na silid na may magic circle sa sahig. Napansin ni Brant na may mali sa silid at sinabihan ng lahat na tumakbo pero automatikong nagsara ang pinto bago sila makagalaw. Nag-activate ang magic circle at natrap sila sa kanilang pwesto bago isa-isang na-teleport. Sa kabutihang palad, napunta sila sa parehong lugar sa ilalim pala ng dungeon. Narinig ni Brant ang tungkol sa mga bitag ng sinaunang sibilisasyon na pumipilit sa mga intruder na umakyat palabas habang nakikipaglaban sa mga halimaw at inakala niyang ganito rin ang nangyayari dito. Sinabi ni Luis kay Wendelin na ay teleport na lang sila palabas pero hindi niya magawa dahil ang teleportation magic ay hindi gumagana maliban kung malinaw sa kanya ang starting point at destinasyon. Nang makabawi si Elise mula sa teleportation shock, ginamit ng party ang tradisyonal na paraan at umakyat sa dungeon gamit ang hagdan. Nakapasok sila sa isang napakalaking silid na may hukbo ng mga golem at nagsara ang pinto sa likuran nila habang unti-unting nagigising ang mga golem. Gusto ni Wendelin na sirain silang lahat ng flashy pero pinigilan siya ng mga kaibigan at sinabing isave ang kanyang powers para sa boss. Nagdesisyon silang ipakita ang resulta ng kanilang training at madaling natalo ang mga golem. Sinusuportahan sila ni Brant sa pamamagitan ng pag-block ng mga atake ng golem gamit ang wind magic at sinabihan si Wendelin na gawin din yon. Pinatay ni Susan ang leader ng golems at na-disorient sila habang gumamit si Luis ng magic shockwave para magdulot ng area damage at sumugod si Erwin para lusubin ang kanyang mga kalaban. Sa wakas, natalo nila ang lahat ng golems sa silid at napansin ng mga labi ng mga adventurer na dumating dito bago sila. Matalas ang pandinig ni Luis kaya narinig niya ang mga tunog mula sa hagdan. At pumunta siya upang tingnan at nakita ang mas maraming golems na papunta sa kanila mula sa upper floor. Wala nang oras ang party ni Wendelin para magpahinga at muli silang abala sa pakikipaglaban. Ilang araw ang lumipas sa parehong paraan, patuloy ang laban sa mga golem na halos walang pahinga. Ang tuloy-tuloy na pakikipaglaban at halos walang pahinga ay labis na nakapagpahina sa lahat at pagod na pagod sila sa bawat floor. Patuloy pa rin silang umaakyat at nilalabanan ng mga golem sa bawat palapag hanggang sa makarating sa isang walang laman na hall. Nagdiwang sila, iniisip na natapos na nila ang dungeon, pero napansin ni Brant ang isang dambuhalang mechanical dragon sa gitna ng hall at nagbabala sa lahat bago ito magising. Inatake sila ng dragon gamit ang blast breath, pero nablock ito ni Brant gamit ang magic barrier at sinusuportahan siya ni Wendelin. Kasabay nito, dumating ang mga golem mula sa entrance sa likuran nila at tinusok si Susan. Nagsimula na ang boss battle kung saan nakikipaglaban si Erwin at Luis laban sa mga golem habang inihihil si Susan ni Elise.
At sabay na binablock ng dalawang salamangkero ang nakamamatay na hininga ng dragon. Alam ni Wendelin na hindi tatagal ang mahika nila sa ganitong paraan kaya nagsuggest siya ng plano na pagsamahin ang kanilang kapangyarihan para mabilis na matalo ang dragon. Pumayag si Brant at in-channel niya ang lahat ng kanyang kapangyarihan sa katawan ni Wendelin para makapaglabas ng malakas na magic beam na naitulak ang hininga ng dragon pabalik. Nang maubos ang magic ni Brant, bumagsak siya. Pero nakita niya ang refleksyon ng kanyang dating estudyante sa kay Wendelin na patuloy na nakikipaglaban sa dragon ng mag-isa. Hindi nagtagal, nagsimulang maubos ang lakas ni Wendelin at habang malapit ng matalo, dumating si Elise at namula habang sinasabi na gagamit siya ng espesyal na mahika sa kanya ngayon. Bigla niya itong hinalikan at naibalik ang stamina at mahika ni Wendelin pero naubos lahat ng kanyang enerhiya at napahimatay. Hinawakan siya ni Wendelin pero na-realize niyang parang turbocharged siya ng kapangyarihan ng pag-ibig at ang magic beam niya ay na-overpower ang hininga ng dragon at tumama sa ulo nito, sinira ang circuit at na-deactivate ito. Nang matalo ang boss, huminto rin sa paggalaw ang mga golem soldiers at bumagsak si Wendelin bago siya makapagdiwang ng tagumpay kasama ang kanyang mga kaibigan. Dinala siya at si Elise sa restroom at sinabi ng mga babae na hindi kailangan ni Elise na halikan si Wendelin para pagalingin siya. Gusto lang niya siyang halikan kung sakaling mamamatay sila. Dumating si Erwin para ipakita kay Luis at Susan ang isang nakakatuwang bagay at kahit pagod na silang makisabay sa kalokohan niya, sumama sila. Nagising si Wendelin dahil sa ingay at tinulungan si Elise at pumunta sila kay Brant na nasa library sa katabing silid. Natuklasan nila na isang dakilang salamangkero mula sa sinaunang sibilisasyon ang gumawa ng dungeon bilang pagsubok para makahanap ng karapat-dapat na tagapagmana ng kanyang legacy. Hindi maintindihan ni Wendelin kung ano ang napakahalaga para mag-set up ng ganitong elaborate na pagsubok pero ipapakita ito ng kanyang mga kaibigan. Dinala siya sa hangar kung saan may 7 sinaunang magic airships na siyang base ng karamihan sa modernong magic technology. Sinabi ni Brant na ito ang discovery ng siglo at tinatayang nagkakahalaga ng milyong-milyong gold coins kahit babaan nila ang halaga. Hinayla ni Erwin ang lever at binuksan ang gate palabas ng hangar at masaya ang lahat na iwan ng dungeon. Hindi nagtagal, dinala ni Wendelin at ng kanyang party ang lahat ng natuklasan sa harap ng hari. Binili ng hari ang lahat ng kanilang nahanap habang binili naman ng Magic Guild ang Force Teleportation Circle. Ngayon ay oras na para kunin ang reward at natigilan ng Prime Minister habang inihayag na bawat isa sa party ni Wendelin ay makakatanggap ng 2 milyong gold coins bilang gantimpala sa matagumpay nilang misyon. Dahil wala pa sa cash ang kaharian, babayaran ito sa installment sa loob ng 20 taon at nagpanic attack si Wendelin sa iniisip ang buwis na kailangan niyang bayaran sa napakalaking halaga. Nagpasya siyang lumipat mula sa kabisera at bumalik sa Academy City sa kanyang lumang mansion. Ikinwento ni Wendelin ang kanyang plano kay Armstrong na nag-wish sa kanya ng good luck sa hinaharap. Sinabi rin niya na habang nag-e-explore sa dungeon, kumakalat ang mga chismis tungkol sa kanyang pagkamatay sa kabisera. Unang beses narinig ito ni Wendelin at nagtaka kung bakit gagawin iyon ng iba. Sinabi ni Armstrong na ito ay suffering from success dahil sobrang yumaman siya ng mabilis kaya naiinggit ang mga tao sa kanya. Sumang-ayon ang kanyang mga kaibigan, sinasabing maraming tao ang naiinggit sa kanila bilang mga miyembro ng Dragon Slayer Party at natatakot silang lalo lang itong tumindi dahil sa reward na natanggap nila. Wala sa kanila ang gustong abalahin ng pera, kaya kinuha ni Susan ang Adventurer Guild Rulebook at sinabi na maaari nilang i-redistribute ang reward na nakuha nila sa misyon. Sumang-ayon rin sina Luis at Erwin at plano nilang ibigay ang bahagi nila kay Wendelin at hihilingin nila na bayaran sila sa anyo ng sweldo at regalo. Tinanong ni Susan si Elise kung ano ang balak niyang gawin sa reward niya at sinabi ni Elise na lahat ng pag-aari niya ay para sa kanyang magiging asawa. Sa ganitong paraan, umupo na si Wendelin sa 10 milyong gold coins at iniisip niyang mas marami pang tao ang maiinggit sa kanya ngayon. Naabot ang balita ng ligtas na pagbalik ni Wendelin kay Rocker, ang maharlikang nagpasimula ng mga chismis. Iniisip niya na kahit nakabalik ang batang lalaki mula sa dungeon, nagkaisa na ang kanyang mga kalaban at maaari na silang makasakit sa kanya sa mas direktang paraan. Ilang araw ang lumipas, nag-e-enjoy si Wendelin ng tsaa kasama ang kanyang mga kaibigan nang mapansin niya ang isang tao sa labas ng bintana. Natakot siyang baka magnanakaw o assassin ang sumusunod sa kanya, kaya nagpasya siyang kumuha ng gwardya para protektahan ang kanyang mansion kapag lumipat siya sa Academy City. Gusto rin ng kanyang mga kaibigan ang ideya at sinabi na ang gwardya ay dapat malakas, tapat kay Wendelin, at mahusay sa pamamahala at isang tao lang ang naisip nila na may ganitong kwalidad. Sinabi ni Susan kay Wendelin na dapat niya kunin ang spear fanatic na si Rod Erich at kahit nagulat siya, nagdesisyon si Wendelin na tingnan kung gusto pa rin niyang makipagtulungan matapos ang ilang taon sa friend zone.
Inimbitahan niya si Rod Erich sa kanilang bahay at tinanong kung gusto niyang sumama bilang retainer, at napaiyak ito dahil hindi niya inasahan ang araw na iyon. Nandoon pa rin ang stalker sa paligid ng bahay at napansin siya ng lahat nang magsimulang dumilaan siya sa pagkain ng cake. Sinubukan ni na Luis at Rod Erich na hulihin siya, pero mabilis ang babae at nakatakas. Sinabi ni Rod Erich na posibleng siya ay ipinadala ng parehong mga tao na nagpakalat ng chismis tungkol sa pagkamatay ni Wendelin at humiling ng pahintulot na imbestigahan ito. Payo niya rin kay Wendelin na lisanin agad ang kabisera para sa kanyang kaligtasan, pero may ilang bagay pa siyang kailangang gawin dito. Kinabukasan, pumunta siya sa Magic Guild Research Lab kasama ang kanyang party dahil narinig niya na nirepurpose nila ang Magic Teleportation Circle na natagpuan niya sa dungeon para maging device na makakapag-summon ng kahit ano sa isip ng gumagamit. Sinabi ni Erwin na ito ang pangarap ng isang underwear thief at tinapak siya ni na Luis at Susan. Hindi pinansin ni Wendelin ang gulo nila at tumayo sa Magic Circle para subukan ito at i-imagine ang gusto niya. Nagsimula ang Magic Circle at lumabas ang ini-imagine niya at lumalabas na isa itong underwear ng isa sa lab assistants na sinuntok si Wendelin at kinuha ito. Nahihiya ang mga babae dahil hindi nila ang pinili niya pero sinisi niya si Erwin sa pagkorap ng inosenteng isipan niya. Tinanggap ni Wendelin ang sisi at pagkatapos magpahinga, sinubukan niya muli. Mahigpit na hawak ng kanyang mga babae ang kanilang damit pero sa pagkakataong ito, matagumpay siya at nasummon lamang ang gusto niya at dinala ito palabas ng lab gamit ang wheelbarrow. Nandoon din ang stalker at naamoy niya ang may pagkaing edible sa carwaheng ginagamit ni Wendelin bago niya ay teleport pabalik ang grupo sa kanilang bahay. Sinundan niya si Wendelin hanggang sa bahay nito kung saan nagdaraos siya ng party para sa lahat ng tumulong sa kanya bago siya umalis sa kabisera. Habang nag-e-enjoy ang lahat sa pagkain at inumin, inilabas ni Wendelin ang kanyang pinakabagong putahe, tuna na may soy sauce, at sinabi na nahuli niya ang isda gamit ang magic tool. Nagdadalawang isip ang mga bisita sa pagkain ng hilaw na isda, pero pinilit sila ni Wendelin na tikman at nagustuhan nila ito. Nang makita niyang nag-e-enjoy ang lahat, nagsimulang dumilaan ng stalker at nahirapan siyang kontrolin ang sarili. Biglang dumating si Rod Erich mula sa misyon at sinabi kay Wendelin na si Rocker, kapatid ng Prime Minister, ang nasa likod ng mga chismis. Naniniwala si Rod Erich na gusto ni Rocker na palitan ang kanyang nakatatandang kapatid at maging Prime Minister, kaya sinubukan niyang saktan ang mga taong malapit sa Prime Minister. Nagpadala pa siya ng mensahe sa pamilya ni Wendelin para ipaalam ang kanyang peking pagkamatay. At gusto niyang ang mga anak ni Kurt ang magmana sa titulo at ari-arian para manatiling utang na loob sa kanya magpakailanman. Gusto ni Wendelin na aksyonan ang bastos na lalaki, pero nauna nang ginawa iyon ni Rod Erich sa pamamagitan ng pagpapakalat ng pekeng balita na si Rocker ay may balak pumatay kay Wendelin sa dungeon at ngayon ay iniimbestigahan na siya ng hari. Sabi ni Wendelin, sobra na ito, pero sinabi ni Rod Erich na may personal siyang dahilan para habulin ito. Si Rocker ang hindi lehitimong ama ni Rod Erich na tumangging kilalanin siya at ang kanyang ina matapos siyang mapagbuntis. Alam ni Rod Erich na isang tunay na scumbag ang kanyang ama kaya siya ang unang pinili niyang imbestigahan at tama ang hula niya. Habang pinag-uusapan nila ang kani-kanilang problema sa pamilya, dumating si Elise dala ang tuna para kay Rod Erich at hindi na mapigilan ng stalker ang gutom niya. Malakas siyang kumatok sa pinto at nagbantay ang lahat para labanan ng intruder pero nang pumasok siya sa bahay na winasak ang pinto, sobrang gulat sila para kumilos. Agresibong lumapit siya kay Wendelin. At nang subukan siyang pigilan ni Erwood, pinabagsak niya ito sa lupa. Muli siyang tumakbo kay Wendelin at nag-alala siya na baka gusto niyang saktan siya, pero kinuha lang ng babae ang plato ng tuna at nagsimulang kumain. Biglang dumating ang general at humingi ng paumanhin sa bastos na asal ng anak at ipinakilala siya bilang Wilma. Sinabi ni Wilma na iniimbestigahan niya si Wendelin sa nakaraang ilang araw para makita kung kaya ba siyang pakainin ng maayos at pasado siya sa kanyang pagsusulit. Walang alinlangan si Wilma at humiling pa ng dagdag habang ipinaliwanag ng kanyang ama ang walang katapusang gutom ng anak. Sinabi ni Brandt na may hero syndrome ang bata, ibig sabihin ay palaging may magic sa katawan niya na nagbibigay ng sobrang lakas pero sunod-sunod ding nasusunog ang calories. Pinatunayan ni Wilma ito nang dalhin niya ang isang malaking timba ng isda sa bulwagan at pinilas ito ng walang kahirap-hirap. Kaya kailangan niyang kumain palagi, at iniisip ng general na kaya ni Wendelin sakupin ang gastos kung kukunin niya ito bilang bodyguard o asawa. Mas biglaan ito kaysa sa engagement niya kay Elise. At sinabi ni Wendelin na gusto niyang mabuhay bilang ordinaryong adventurer at manghuli ng maliliit na hayop. Sinabi niya na wala siyang kailangan ng ganitong malakas na bodyguard, pero sinabi ng general na hindi siya mamumuhay bilang ordinaryong adventurer.
Narinig ni Wendelin mula sa kanyang mga informant na plano ni Duque Edo na padalhan siya ng misyon para manghuli ng mga halimaw sa teritoryo niya at magiging perpektong kasama si Wilma sa kanyang party. Nagulat ang Duque sa kanyang intel network. Pagkatapos ay naging tapat kay Wendelin at hiniling na kunin niya ang misyon. Samantala, ang mensahero na ipinadala ni Rocker sa bahay ni Wendelin tungkol sa pekeng balita ng kanyang pagkamatay ay nakarating kay Kurt at sa kanyang asawa na si Amelie. Nagulat sila sa balita at sinasabing gusto ni Rocker na ang mga anak ni Kurt ang magmana sa titulo at ari-arian ni Wendelin at sumali sa kanyang faction. Nagulat ngunit natuwa si Kurt at natawa sa pagkakataong iyon, pero sumigaw si Amelie nang makakita ng isang bagay sa labas ng bintana at napagdesisyonan ni Kurt na tingnan din. Nang tiningnan niya, namula siya sa gulat dahil nakatayo lang sa labas si Wendelin kasama ang kanyang party. Doon nila tatalakayin ang plano ng Duque kasama ang Lord ng teritoryo habang si Brant ang nakikipag-usap sa ama ni Wendelin. Sinimulan niya ang kwento tungkol sa ekspedisyon na pinangunahan ng nakaraang Duque sa Enchanted Forest 15 taon na ang nakalipas kung saan namatay ang 2,000 sundalong kasama niya. Alam ng ama ni Wendelin ang pangyayaring iyon dahil nagpadala rin siya ng tropa para tumulong sa Duque. Sinabi ni Brant na lahat ng mga sundalong iyon ay naging zombies at nandito si Wendelin at ang kanyang grupo para linisin sila. Mayabang si Kurt kahit walang pera at sinabing hindi sila bibigyan ng anumang tulong. Sabi ni Brant, hindi nila kailangan ng tulong at nandito lang para talakayin ang mga kondisyon ng misyon, ngunit hinihingi ni Kurt na magbayad sila ng tribute para sa paggamit ng kanyang lupa. Tinanong niya ang village chief kung ano ang standard na porsyento ng komisyon at nang malaman na 30%. In-demand niya kay Wendelin na magbayad ng 50%. Sinubukan ng nakababatang kapatid na si Herman na kumbinsihin si Kurt na huwag maging tanga dahil maaari rin nilang kunin ang mga pag-aari ng mga namatay na sundalo mula sa rehiyon, pero matigas ang ulo ni Kurt at hindi bababa sa 50%, sinasabi na wala namang mahalagang pag-aari ang mahihirap nilang sundalo at tapos na ang kanilang libing. Pumagit na si Elise at sinabi na ang mga kaluluwa ng mga namatay ay nakakulong pa sa kanilang katawan at hindi makakapagpahinga hanggat hindi sila nalilaya. At nag-alok na magsagawa ng tamang libing para sa kanila. Sinabi ni Kurt na wala nang kailangan at inakusahan si Elise na naghahangad lang sa pagkain ng libing. Hinawakan ni Erwin ang sarili niya noon habang pinapakinggan si Kurt ngunit sa wakas ay sumabog at pinagsabihan siya na ayusin ang ugali. Tinutokso siya ni Kurt at pati si Wendelin, tinanong kung ganito rin ang lahat ng kanyang retainers. Halos hindi mapigilan ni Wendelin si Erwin na lusubin si Kurt. Pagod na rin si Wendelin sa pakikialam ng kapatid at humarap sa kanyang ama na siyang totoong lord at tinanong ang tungkol sa negosasyon. Nagalit si Kurt sa pagiging sidelined at muling sumabog at sinabihan siya ni na Luis at Susan na ayusin ang tono kapag kausap ang isang baron. Lalo siyang nagalit at naisip ni Wendelin na parang toxic client sa nakaraang buhay ang kanyang kapatid. Pagkatapos, naghapunan si Wendelin kasama sina Herman at ang asawa nitong si Marlene na nagsabi na matapos makilala si Wendelin bilang sikat na dragon slaying hero, na wala na sa sarili si Kurt. Paranoid na siya at iniisip na pupunta si Wendelin para agawin ang kanyang karapatan sa teritoryo. Lahat ng iba ay masaya sa hapunan, pero nang subukan ni Herman na ialay ang alak kay Brant, tumanggi ito at kumain na lang ng mga mani na dala niya. Kalaunan, hiningi ni Marlene kay Well na ibalik ang mga gamit ng kanyang lolo na kasama rin sa ekspedisyon at nangako si Well na gagawin niya ang lahat para maibalik ito. Nagpasalamat si Marlene at sinabi na dapat si Well ang maging susunod na lord imbes na ang bobo nilang kapatid na si Kurt at wala siyang pakialam sa sasabihin ng iba. Naintindihan ni Well na ito na ang komplikadong laban sa pagmamana na binalaan siya ng kanyang guro at gusto niyang umalis sa bahay agad pagkatapos makumpleto ang gawain. Kinabukasan, sinimulan niya ang misyon at pumunta sa Enchanted Forest para tuksohin ang mga undead sa pamamagitan ng mga pang-aasar na parang laro sa bakuran. Nag-alinlangan si Elise kung epektibo ang mga ganoong insulto, pero tiniyak ni Brant na kahit bobo ang mga zombie, naiintindihan nila kung sila'y pinagtatawanan. Biglang dumilim ang kalangitan at lumitaw ang mga zombie sa lahat ng direksyon. Kinuha ni Elise ang tela na may nakaguhit na magic circle at sabay nilang ibinuhos ng magic ang kanilang kapangyarihan dito para makagawa ng purification barrier. Pinalawak nila ito ng husto at agad na naparga ang mga zombie sa pagdampi sa barrier, at naglaho ang katawan nila, naiwan lang ang kanilang mga armor. Nagreklamo si Erwin na wala silang laban, pero sinabi ni Brant sa kanya at sa iba na kunin na lang ang mga armor dahil yun lang ang kanilang papel sa ngayon. Dumating din ang leader ng undead army, ang dating duke, at madaling naparga rin. Tinanong ni Well kung tapos na sila sa lahat pero pinaalala ni Wilma na naiwan pa si lolo ni Marlene kaya naghintay sila. Biglang umatake ang isang zombie wyvern mula sa langit at sinagip ni Louis si Erwin na clueless.
Tumayo si Wilma sa harap ng halimaw, inatake ito gamit ang kanyang dambuhalang palakol at pinutol ang ulo nito at naparga rin ang wyvern. Pagkatapos, umatake ang mga undead boar monsters at may ilan na mas malalaki at nakipaglaban sa purification magic, kaya nagkaroon ng trabaho ang mga kasapi ni Well sa loob ng barrier. Pinuksan nila ang mga halimaw at naparga rin matapos matalo, at kalaunan. Natapos na rin ang lahat ng zombie. Pagod na pagod ang lahat habang inaalis ni Well at Elise ang barrier, pero dumating ang huling human zombie at mula sa kanyang armor, nakilala ni Well na si lolo ni Marlene ito. Nilapitan siya ni Noel at Elise at nagsalita ang zombie, tinatanong tungkol sa kanyang apo. Nagulat ang lahat at sinabi ni Brant na ang zombie ay nag-evolve na bilang leech. Nang sabihin ni Well sa matanda na masaya at ligtas ang kanyang apo kasama ang kanyang asawa, nagpakontento ito at bumagsak ang espada. Hindi na ito lumaban habang pinurga ito ni Elise at naglaho ng walang naiwan pang armor. Dinala ni Well pabalik sa baryo ang mga gamit ng mga sundalo at naantig ang mga tao na natanggap ang alaala ng kanilang mga yumaong kamag-anak. Nagpasalamat sila kay Well pero dumating si Kurt at iginiit na lahat ng armor ay dapat ibalik sa kanya. Matapos umiyak ang lahat, sinabi niyang tunawin ang lahat at gawing kagamitan sa pagdevelop at ipinakiusap ng mga tao na hayaang ilibing nila ang armor kasama ng yumaong kamag-anak. Matigas na tumanggi si Kurt kaya tumayo si Well sa kanyang kapatid at sinabi na sobra na ang ginagawa nito. Sumagot si Kurt na mas mahalaga sa kanya ang pagdevelop ng lupa kaysa sa ilang patay na karaniwang tao at para doon kailangan niya ng bakal. Sabi ni Well na kung bakal lang ang kailangan niya, pwede niyang kunin ang iron ore sa pouch niya at hayaan na lang ang mga taga-baryo. Nagulat si Kurt at nahulog sa lupa, pero nang tanungin siya ng kanyang mga tauhan kung ano ang gagawin nila, sinabi niyang hintayin lang si Well na umalis sa baryo. Kinabukasan, bumalik si Well sa kabisera at ipinadala ang armor ng mga sundalo kay Edo. Na nagsabi na ibabalik niya ang mga gamit sa pamilya ng mga yumaong sundalo pero aabutin ng kaunting panahon. Hanggang sa panahon na iyon, inutusan si Well na manatili sa baryo. Ayaw ni Well na tumagal kahit isang sandali roon pero kailangan niyang sundin ang utos at pati si Brant ay nagsabi na sulitin niya ang kanyang pananatili sa kanyang lumang tahanan. Nag-teleport siya pabalik ng bahay nang magulat ang village chief na makita siya muli at inimbitahan niya ang kanyang grupo na dumalo sa mass funeral na gaganapin kinabukasan. Sa funeral, nanalangin si Elise para sa mga yumaong sundalo bilang sikat na pari. Nagpasalamat ang mga taga-baryo sa kanya, pero galit sila na hindi dumating si Kurt para magbigay galang. Pagkatapos, nagkaroon ng kasiyahan sa baryo kung saan nag-enjoy ang lahat habang si Brant ay patuloy na tumatanggi sa alak at kumakain lang ng mani. Hindi naglaon, dumating si Amelie, asawa ni Kurt, at ang kanilang mga anak para mag-alay ng dasal sa lugar ng funeral at binati ni Well ang kanyang sister-in-law. Excited ang mga pamangkin niyang lalaki na makilala siya dahil narinig nila ang kwento tungkol sa Dragon Slayer nilang Tio at gusto nilang malaman kung paano niya nagawa iyon. Nagdesisyon ng mga kaibigan ni Well na gumawa ng skit para aliwin ang mga bata, si Erwin ang gumanap bilang Bone Dragon, si Luis bilang Brant, at si Susan bilang Well. Pagkatapos ng play, binigyan ni Well ng matatamis ang kanyang mga pamangkin at batiin sila ng good night. Kalaunan, dumating ang village chief para makipag-usap ng pribado at hiningi kay Well na maging susunod na lord dahil iyon ang nais ng karamihan. Na-fluster si Well at sinabi na hindi niya pwedeng gawin iyon dahil karapatan sa kapanganakan iyon ni Kurt. Pero hindi pinansin ng chief ang kanyang opinyon o ang kasalukuyang lord at iginiit na walang kinabukasan ng kanilang lupa sa ilalim ng pamamahala nila. Sabi ni Well na ayaw niya talagang maging lord at nais niyang mamuhay bilang adventurer, pero alam ng chief na kaya ni Rod Erich, ang kanyang retainer, na ayusin ang mga ganitong bagay para mapanatili si Well na malaya sa paggawa ng gusto niya. Ipinangako ng chief ang kanyang buong suporta at sinabi na gusto rin ng Royal Palace na sakupin ni Well ang lupa. Pagkatapos magsalita ng chief, dumating si Brant at pinuri ang talino ni Well sa pagtukoy ng lahat ng detalye kahit walang sinasabi sa kanya. Kumpirmado ni Brant na gusto nga ng hari na kunin ni Well ang lugar at maging bagong lord nito. Dinala ni Brant si Well para pag-usapan ng pribado ang plano at sinabi na matagal nang gusto ng mga dating hari na paunlarin ang rehiyon, pero ordinaryo at walang kakayahan ng mga lords dito. Si Kurt ay sobrang incompetent at dagdag pa isang scumbag. Kaya napilitan ng hari na gumawa ng mahigpit na hakbang. Pero hindi niya pwedeng direktang utusan ng ama ni Well na baguhin ang tagapagmana, kaya gumawa sila ng plano kasama ang mga pinagkakatiwalaang opisyal. Gusto nilang patulugin si Kurt hanggang sa umatake siya kay Well pero saka siya makukontrol at maaaresto. Ang kasalukuyang lord ang mananagot sa galit ng kanyang tagapagmana at magre-resign, kaya magiging malino na ang daan para kay Well na maging bagong lord. Ang misyon ng Duke tungkol sa paglilinis ng undead ang naging perpektong pampang para isakatuparan ang totoong plano.
Tinanong ni Well si Brandt kung bakit hindi niya sinabi ito dati, sagot ni Brandt, kahit alam ni Well ang lahat. Pareho pa rin ang kinalabasan. Sabi ni Well na delikado ang ganitong plano, pero tiniyak ni Brandt na binabantayan niya ang lahat para walang problema at tumigil pa siya sa pag-inom ng alak ng ilang araw para manatiling nasa pinakamagandang kondisyon. Medyo nagdadalawang isip si Well tungkol sa pagiging Lord, pero sinabi ni Brandt na may kakayahan, impluwensya, at pera siya para paunlarin ang rehiyon at walang mas karapat-dapat sa posisyong ito. Kinabukasan, sinabi ni Well sa kanyang mga kaibigan ang plano ng palasyo at sang-ayon sila. Sinasabing huwag na siyang mag-alinlangan at tanggapin ang utos tulad ng dati. Hindi naglaon, dumating si Amelie at ang kanyang mga anak sa bahay ni Well, at bilang cool na magician uncle, ipinakita niya sa kanila ang ilang magic tricks gaya ng paggawa ng water balls at mini rainbow. Nababahala ang mga kaibigan ni Well sa inosenteng mga bata, iniisip na kapag naalis ang kanilang ama sa posisyon, baka mawalan sila ng titulo at ma-exile pa. Sa gabi, habang kumakain si Well kasama ang mga kaibigan ni Herman, narinig nila ang sigawan sa labas at nakita ang grupo ng mga nagagalit na taga-baryo na pupunta sa kasalukuyang Lord para hilingin na si Well ang italaga bilang tagapagmana. Hindi sila natatakot sa parusa dahil pagod na sila sa unfair na pamamahala ni Kurt. Nakita ni Well ang seryosong pagtutok nila sa isyo at hiningi ang kaunting oras, nagulat sila nang malaman na mananatili siya dito ng mas matagal dahil narinig nila ang chismis na aalis na siya bukas. Napansin ni Brandt na nasa likod nito ang village chief at hinarap niya ito, binalaan na maging maingat sa pakikialam sa plano ng iba. Sinabi niya na hindi naman mali ang ginagawa ng chief pero ayaw ng palasyo na may kumilos ng malaya. Nagpasalamat ang village chief sa babala pero determinado na siyang gawin ang tama para sa baryo at bago umalis, pinaalalahanan niya si Brandt na maging maingat kay Amelie. Pagbalik ni Brandt sa mansyon, nakita niya si Well na nag-iisip tungkol sa kapalaran ni Kurt matapos siyang alisin sa posisyon. Naiisip lang ni Well na ma-exile ang kapatid pero sinabi ni Brandt na hindi hahayaan ng palasyo na mabuhay si Kurt para ikwento ang nangyari. Nag-alala si Well dahil ayaw niyang makita ang kapatid na mamatay. Kaya kinabukasan kinausap niya ito. Nag-alok siya ng kasunduan kay Kurt, ipapamahagi sa kanya ang ilang lupa kapag naging Lord na si Well at kapalit, tutulungan niyang pondohan ang pagdevelop ng teritoryo ni Kurt. Sabi ni Well, win-win ito para sa lahat at tinukoy niya sa mapa ang mga hindi pa ni-develop na lupa na gusto niya. Galit na galit si Kurt at pinunit ang mapa, inaakusahan si Well na may tinatagong balak na agawin ang kanyang pwesto bilang Lord. Sinabi ni Well na wala siyang ganoong intensyon at binalaan siya tungkol sa lumalalang galit ng mga tao. Pero nagalit si Kurt at sinabihan siyang umalis agad. Sa labas ng silid, nakita ni Well si Amelie at ang kanyang mga anak at gusto niyang makipag-usap sa kanya sa labas. Sabi ni Well na gusto niya ng masayang wakas para sa lahat pero ngayon hindi niya alam kung paano ito makakamtan. Sumagot si Amelie na ang importante lang sa kanya ay ang kanyang mga anak, gusto niyang ligtas at masaya sila, kaya napapalapit siya kay Well dahil walang kinabukasan ng kanyang asawa. Tinanong niya si Well kung paano niyang tatanggapin ang pagiging stepfather, pero sinabi ni Well na sobra-sobra na ang dami ng mga babae sa paligid niya. Naiwan si Well na nag-aalangan pagkatapos ng pagpupulong kay Kurt at Amelie. Pero nakaisip siya ng kakaibang solusyon sa problema niya. Habang gumagawa siya ng mayo kasama ang kanyang mga kaibigan, sinabi niya sa kanila na nagpasya siyang maging Lord matapos pag-isipan ang lahat pero hindi niya susundin ang script na itinakda ng palasyo. Determinado siyang hindi hayaan mamatay ang sinuman at kailangan niya ng tulong ng kanyang mga kaibigan na nangakong laging sasamahan siya. Kinabukasan, nag-set up si Well at ang kanyang mga kaibigan ng mini market sa baryo kung saan nagbebenta sila ng mayo at iba't ibang mamahaling damit at produkto na makikita lang sa kabisera. Naakit ang mga tao sa kanilang tindahan dahil mas maganda ang mga items kaysa sa mga kalapit na tindahan at nagalit ang mga tauhan ni Kurt dahil natatanggalan sila ng mga customer. Pumunta sila kay Kurt para humingi ng tulong pero wala siyang magawa kundi magpakita ng galit dahil powerless siya laban sa isang magician tulad ni Well. Pag-alis ng mga tauhan, lumitaw si Well sa harap nila at pinalilibutan sila ng kanyang mga kaibigan mula sa lahat ng panig. Kinabukasan, nalaman ni Kurt na binili ng kanyang kapatid ang mga taga-suporta niya sa pamamagitan ng binayarang bakasyon sa kabisera, kaya iniwan siya ng mga ito. Pumunta si Well sa kabisera at ipinaliwanag kay Rod Erich ang plano niya na pahinain ang politikal na kapangyarihan ng kanyang kapatid sa pamamagitan ng pagkuha sa mga taga-suporta nito, at pagkatapos ay nagpunta sila maghanap ng apartment. Gusto ni Well na bigyan ng tahimik at maayos na bahay si Amelie at ang kanyang dalawang anak kapag siya na ang Lord. At para kay Kurt, plano niyang ipadala ito sa simbahan para mamuhay na malayo sa abot ng palasyo. Pero hindi nila alam na may masamang plano si Rocker. Nagpadala siya ng regalo kay Kurt para harapin ang kanyang magician na kapatid.
Natagpuan ng mensahero ni Rocker si Kurt mag-isa sa ulan, nag-iisip ng paghihiganti matapos bilhin ni Well ang lahat ng kanyang tauhan. Ipinasa niya ang regalo mula sa kanyang Panginoon, isang legendary item na tinatawag na Dragon Flute na pwedeng gamitin para patayin ang magician na kapatid niya. Nais malaman ni Kurt kung bakit ganoon kahalaga ang regalo at nalaman niyang gusto rin ni Rocker ang karapatan sa undeveloped land. Nang makita niyang magkatulad ang kanilang layunin, tinanggap ni Kurt ang alok at pumunta sa kagubatan kung saan naghihintay na si Well at ang kanyang grupo. Nararamdaman ni Brant na nag-iisa si Kurt sa paghahanap sa kanila, ibig sabihin may dala siyang bagay na nagbibigay sa kanya ng kumpiyansa. Nagpa siya si Well na harapin ang kanyang kapatid at nagkunwari na coincidental lang ang kanilang pagkikita. Pero alam na ni Kurt na nakatago ang mga retainer sa mga palumpong at tinawag sila. Sinimulan niyang insultuhan si Well nang walang dahilan at unti-unting nagiging psycho, sinasabi na kahit gaano kagaling si Well, hindi niya maipapamana ang lupa dahil siya ang ikawalong anak. Ipinakita ni Kurt ang Dragon Flute na natanggap niya mula kay Rocker at nagbanta na papatunugin ito kung kikilos kahit isa lang sa kanila. Nakilala ni Brant ang Dragon Flute bilang isang legendary item na pwedeng summonin ang army ng mga dragon, at sigurado siyang hindi kayang harapin ng grupo nila ang ganitong dami ng dragon ng sabay-sabay. Sinabi ng mga kaibigan ni Well kay Kurt na tanga siya at kapag dumating ang mga dragon, mamamatay din siya, pero natawa lang si Kurt at sabi niya, hindi masasaktan ng mga dragon ang gumagamit ng flute. Sinubukan ni Well siyang paisipin tungkol sa mga tao at sa pamilya niya, pero tinawag niya silang mga traidor. Wala siyang pakialam sa asawa at mga anak at sabi niya kapag napatay niya si Well at nakuha lahat ng pera nito, marami namang gold digger ang susunod sa kanya. Narealize ni Well na talagang irredeemable scumbag ang kapatid niya at gusto na niya itong atakihin. Pero nagbanta si Kurt na patutunugin ang flute. Napanginig si Well at natawa si Kurt, sabi niya, walang mas satisfying kaysa makita ang isang genius magician na natatakot. Sinabi niya na lahat ng mamamatay ay dahil sa pagtatangkang maging tagapagmana at inilapit ang flute sa labi niya. Nagpatutunog si Kurt ng flute at nanlilam ang kalangitan habang lumalabas mula sa lupa ang mga multo at pinalilibutan siya, pero wala namang dragon. Gusto pa rin ni Well tulungan ang kapatid niya, pero hinarang siya ni Wilma dahil nakakaramdam siya ng masamang balak mula rito. Napansin din ni Elise na puno ng panganib ang mga multo, at doon na-realize ni Brant na hindi pala Dragon Flute ang ginamit ni Kurt kundi Flute of Malice. Nagtaka siya kung paano nakakuha ang isang nobody ng legendary item, at lumalabas na niloko lang siya nang nagpadala sa flute. Ang Flute of Malice ay kumukuha ng mga multo mula sa paligid at ginagawang malakas na undead ang gumagamit para patayin ang kalaban sa isang suicide attack. Nang marinig ito, nag-alala si Well na mamamatay ang kapatid niya. Pero si Kurt ay naposes na ng mga multo. Pinagsama ng kanyang kasamaan at ng mga multo, nagalit siya kay Well sa pagkuha ng lahat ng bagay sa kanya. Namula ang kanyang paningin habang nagtitipon ng mga multo at kinain siya, nagiging higanteng halimaw ang katawan niya. Natakot si Well sa higanteng halimaw na si Kurt ang nasa gitna, at sinabi ni Brant na gamitin niya ang Holy Magic para mabilis itong matalo. Pero natakot si Well at hindi makagalaw, kaya pinrotektahan siya ni Elise sa pamamagitan ng pagharang sa suntok ng halimaw. Gusto niyang linisin ang halimaw, pero hindi sapat ang magic niya para matalo ito. Nang makita ang pakikibakan niya, nagising si Well at tinulungan siya. Napagdesisyonan niya na wala ng paraan para iligtas ang kapatid niya at dapat na lang siyang palayain ng payapa. Gumamit siya ng Holy Magic at pinataas ang lakas para linisin ang higanteng undead na halimaw. Isang maliwanag na liwanag ang sumiklab at winasak ang halimaw, at ang central capsule na may dalang si Kurt ay lumipad at sumabog sa malayo. Nahulog ang Flute of Malice, pero ang masamang kaluluwa ni Kurt ay lumipad patungong kabisera para hanapin ang taong niloko siya. Dito, nagdaos si Rocker ng party, iniisip niyang napatay na ni Kurt si Well at malapit nang makuha ang lahat ng undeveloped land. Pinuri siya ng kanyang mga kaalyado sa mahusay na plano, pero sabi ni Rocker, hindi pa rin niya lubos na mapagkakatiwala si Kurt dahil taga-nayon lang ito. Biglang bumisag ang bintana at dumating ang masamang espiritu ni Kurt, nagbawi at naghiganti kay Rocker. Kinabukasan, pumunta si Well sa kabisera at nakatagpo si Rod Erich sa labas ng crime scene. Nalaman nila na isang massacre ang nangyari kagabi at pinatay ng kaluluwa ni Kurt si Rocker pati na rin lahat ng dumalo sa party. Sa party, kabuuang 12 noble kasama ang kanilang buong pamilya ang naroon at lahat sila ay namatay. Na-purify na ng mga pari mula sa simbahan ng kasamaan ni Kurt, pero kumalat na ang balita sa lahat. Sinabi ni Rod Erich kay Well na alam na ng lahat ang krimen ni Kurt kaya hindi pwedeng manatili si Amelie sa kabisera dahil delikado ito sa kanila. Igalang sila ng mga tao kung magiging pamilya ng isang kriminal at magiging imposible ang mapayapang buhay na gusto ibigay ni Well sa kanila. Na-realize ni Well na kailangan niyang i-adjust ang kanilang tirahan sa ibang lugar at naiinis siya na hindi niya maibigay ang mas marami para sa kanyang hipag.
Pagkatapos, nakipagkita siya kina Armstrong at Brandt at sinabi na si Herman ay nagdesisyon na pansamantalang manatili si Amelie at ang kanyang mga anak sa kanilang pamilya. Sabi ni Well, nangyari ang sitwasyong ito dahil ang mga noble ay makasarili at ginagamit ang ibang tao bilang chess pieces habang nananatili sa dilim. Sumpa niya si Rocker at pati na ang mga noble sa panig ng hari. Sabi niya, puro jerks lahat sila, pero sinabi ni Brandt na tignan ng salamin at sabihin iyon sa sarili niya dahil isa rin siyang noble. Nasaktan si Well sa mga salitang iyon at pinuno siya ng guilt ng ilang araw, pero napansin ni Elise na may bumabagabag sa kanya. Kinausap niya ito at pinakalma siya ni Elise, sinabing wala siyang kasalanan. Nakapagbigay ito ng saya kay Well at nagdesisyon siyang hindi magiging tulad ng ibang noble at ipinangako niyang magiging mabuting noble na nagmamalasakit sa kanyang mga tao. Sabi ni Elise, palagi niyang pinipilit ang sarili sa imposible, pero siya at ang iba pa niyang kaibigan ay palaging susuporta sa kanya. Pagkatapos, pumunta si Well sa hari matapos maayos ang lahat sa kanilang tahanan. Pinuri siya ng hari sa mabilis niyang pag-aasikaso ng kaguluhan sa kanyang teritoryo at ginawaran ng lupa. Sinabi ng hari, dahil malaking gawain ang pagdevelop ng buong lupa, gusto niya ring gantihan si Well at tinanong kung may kailangan pa siya. Hindi nagatubili si Well at tinanggap ang alok ng hari. Sabi niya, sa aksidente kung saan namatay si Rocker at ang kanyang mga kaalyado, 12 noble na pamilya ang natapos at bakante na ang kanilang mga titulo. Bagamat tanging hari lang ang may karapatang ipamahagi ang mga titulo, gusto ni Well na magkaroon ng karapatan na ipagkaloob ang 2 titulo sa mga taong pipiliin niya kapalit ng pagdevelop ng lupa. Pagkarinig nito, hindi pumayag agad ang Prime Minister, ang General, at pati isang pari. Sabi nila, bastos ang request ni Well at kailangan niya itong bawiin kaagad. Sabi pa ng General, hindi angkop si Well para pangasiwaan ng malaking lupa at dapat hatiin ang kalahati sa iba. Sabi ng Prime Minister, gusto lang ng General na ibigay sa tao mula sa kanyang faction, pero tanging isang may mataas na magic power tulad ni Well ang pwedeng mag-develop nito. Nagbigay din ng opinyon ng Papa at nagsimula silang mag-away, at sumali rin si Duque Edo sa debate at malinaw niyang sinuportahan si Well. Nakita ni Armstrong ang lahat ng makasariling demand at pinatahimik sila, sinabihan si Well na bawiin ang request. Humiling siya sa hari na ibigay ang kalahati ng lupa para ma-develop gamit ang magic. Tumanggi ang hari sa request, sabi niya, kailangan si Well sa kabisera at pwede niyang ayusin ang development ng sarili niyang paraan. Sinabi niya, ang pagdevelop ng teritoryo ang prioridad sa lahat at para doon. Ibibigay niya kay Well ang hinihingi niya. Pagkatapos ideklara ng hari ang lahat, komandat si Armstrong kay Well dahil alam niyang nasa panig niya siya at nag-a-acting lang ang lahat. Nahuli sila ng hari sa akto pero binigyan pa rin si Well ng karapatang ipamahagi ang 2 titulo at pinapromote bilang count. Pag-uwi ni Well, sinabi niya kay Amelie na kapag lumaki na ang kanyang mga anak, ibibigay niya sa kanila ang mga noble title na hawak niya. Nagpasalamat si Amelie at sinabi rin na bukas pa rin ang alok niya bilang stepfather. Pero hindi interesado si Well. Mabilis na naging abala si Well sa pagdevelop ng kanyang teritoryo gamit ang magic, at sina Erwin at Rod Erich ang kanyang assistant sa field. Gusto sana ni Well magpahinga matapos linisin ang mga bato sa isang lugar, pero gusto ni Rod Erich na linisin niya ang isa pang lugar at sirain pa ang mga bato para sa simbahan. Nalaman ni Well na magtatayo ang Pope ng simbahan dito bilang kapalit ng tulong niya sa nakakatawang request na ginawa niya sa hari. Hindi lang iyon. May plano rin ng Duke, ang General, at ang Prime Minister na magtayo ng holiday home sa teritoryo ni Well, pero hindi niya ibibigay ang lugar na ito dahil balak niyang magtayo ng soy sauce factory. Pagkatapos, dumating si Elise para tawagin siya sa tsaa, pero bago makasama niya, dumating sina Louis at Armstrong para dalhin siya sa kanilang lingguhang training. Pagkatapos, bumalik sina Wilma, Susan, at Brandt mula sa gubat dala ang isang higanteng saging na nahanap nila, at gusto ni Wilma na gumawa si Well ng banana bread mula rito. Humiling rin si Susan ng isang errand para sa kanya, at ayaw ni Rod Erich na lumabas si Well bago matapos ang kanyang trabaho. Pinapalibutan siya ng lahat at binobomba ng requests kaya naguluhan si Well kung ano ang uunahin. Kaya ini-ignore niya muna ang lahat at umuwi para kumain ng tanghalian kasama ang lahat. Ito rin ang parehong ulam na hindi niya natikman sa kanyang nakaraang buhay bago siya napunta rito, at sa wakas, natikman niya ito at na-enjoy. Napaisip si Well na ang buhay niya bilang ika-8 anak ng isang mahirap na noble ay hindi pala kasing sama ng inakala niya.